So, inulit po namin, nandito po kami sa Signal Village National High School para mag-conduct ng isang survey or magtanong sa mga tao sa paligid namin kung ano yung alam nila sa bullying. Ngayon po, kasama po natin si Mr. Ronaldo Lassi. So, sir, what is social bullying po para sa inyo what is social bullying? Human action or action of human? I think it's both concerned with the social bullying. Pag sinabi po natin human bullying or human action is that may mga taong nakakagawa ng isang bagay na hindi nila alam or parang unintentional, no? So, para sa kanila wala lang yun pero hindi nila alam nakakasakit na pala sila ng ibang tao. So, I think that is also normal kasi lalo na sa mga kabataan ngayon na mostly hindi sila well-behaved when it comes to their education or yung sa friends, pakikitungo sa friends. So, para sa kanila, ginawa lang nila yon pero wala namang meaning. But then again, hindi nila na-realize na nakakasakit na pala sila. Okay. Pero yung isang act of action of human, yun naman, there are cases na may nagawa yung isang tao na through the influence of drugs or alcohol, kaya sila nakakagawa ng mga bagay-bagay na masama o nakakasakit ng kapwa. So, dapat i-educate ito sa mga tao kasi dapat malaman nila yung mga consequence na pwedeng mangyari. So, yun nga,
may mga bagay tayo na hindi natin alam, may mga bagay tayo nagagawa na hindi natin alam na nakakasakit na pala tayo. So, better education is the best for this particular case or problem. Thank you, sir. Sir, additional information po. Sir, what can you say, sir, about sa mga, or pwedeng i-advise sa mga taong nabubuli? Well, of course, kung talagang nabiktima kayo ng bullying, kinakailangan i-report nyo kaagad ito sa concerned agency or tao na pwedeng tumulong sa inyo. Huwag kayong mahiyang lumapit sa kanila kasi walang iba pong makakatulong sa inyo kundi yung sarili nyo lang. Kung itatago nyo itong mga cases na ganito, kayo lang din ang magsasuffer ng mga bagay na to. So, might as well na dapat i-report ka agad kung nabully, na biktima ng bullying. Okay, sir. Ayan guys, so we are from Taguig City University under the College of Hospitality, Tourism, and Travel Management. Bale, ayun si Ate Bernadette, isa camera, tapos si Kuya Joshua, yung nakakandak ng survey. Tapos siguro ako, si Kuya Renzo Landay, alumni president ng batch namin, at the same time, performer din ng school natin, way back in my high school life. And now, presidente ako ng TCU Babaylan. So ano nga ba yung TCU Babaylan? Leading Gay, Bisexual, Transgender Organization. Tapos, ano ba ito? Performer din ako sa school namin. Sa Tanghalang Kawil, sa Bahaghari Dance Group ako. Tapos, yun, HRM Society and lots of more. Yun. So, ngayon, mag-survey lang kami about para sa case study presentation namin about bullying. So, lahat naman tayo, alam natin kung ano yung bullying. So, ask lang namin dito, survey lang naman, kung sino na dito yung nakaranas ng bullying. Kindly raise your hand. Nakaranas ng bullying. Yes? Any kind of bullying. Any kind of bullying. Yan. Isa lang. Remember, isa lang. So, sa bullying, so i-brief ko muna kayo. Yung bullying kasi, nahati siya sa 3 part. Actually, marami siyang part. At 3 lang yung major na concern namin. First is yung physical bullying. Yung physical bullying ay yung mga pinasaktan na tayo, na parang, di ba, yung physical na talaga, may mga pasa-pasa na tayo, sinisipat tayo, tinatadyakan tayo, dinuduran tayo. Yung next naman doon is yung verbal bullying or yung pangungutya. Minsan kasi may mga pangasar na pagod hanggang balat na kung tawagin natin na siguro sa kanila, para sa kanila, asar yun or parang biruan lang. Pero deep inside, di ba, sarili natin na alam natin na nasasaktan tayo. Di ba? Kasi pangatlo doon is yung ngayon, pinag-uusapan talaga, which is yung cybercrime bullying. So sa cybercrime, ayun, sa internet, through internet, Facebook, blog, sa mga Twitter. Ngayon na, ulitin natin yung survey para na-brief na kayo. So, sino ulit dito yung nabully muna sa physically? Sino dito yung nabully ng physically? Wala? Verbal. Verbal. Pag sinabi natin verbal, masakit na salita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Almost lahat. Ngayon, sa cybercrime naman, ayun, si Ate Jessica. 1. So, ngayon, sino naman dito yung mga nagsumbong sa magulang muna? Yung mga nagsumbong sa magulang about sa ginagawa kang maguguliwan. About sa mga teachers. Sa mga close teachers natin. Wala na sabi. So yun sa authority or sa mga organization, wala. So alam nyo kung ano yung sabak ng school nyo. Sino ba pwedeng makapagbigay sa amin ng ibig sabihin ng sabak? Tsaka ano ba yung role or yung goal ng sabak para sa ma-stop yung bullying? Anyone?
Kahit yung own words nyo lang po, yung pagkakaalam nila. Yes, sir. Usapan po yung pinapatungkol po ngayon na yung tungkol po sa mga taong nabubuli. Kahit yung 3 types po na bullying. Din po. Ano yung tingin mo yung ginagawa mo ng paraan para maano yung bullying, para ma-stop yung bullying dito? Ano mga action nila or mga ginagawa talaga nila ng way para ma-stop yung bullying? Wait, siguro, wala po akong alam. Wala ako. Hindi namin alam. Basta po ang alam ko po, meron po silang Pinagtripan ng kapatid ko yun. Hindi niya kuya. So, ayan, ito, last question na lang. As a student po, ayan na, as a student, ano yung magagawa nyo para ma-prevent yung paglaganap ng bullying sa mismo sa school nyo? As a student, concerned student, ano yung magagawa nyo para ma-prevent yung bullying sa loob ng school nyo? Anyone? Yes, ate? Para po sa akin, para matigilan po yung mga bully, dapat umpisa pa lang po, sinasaway na natin yung mga nakikita natin na simpleng bully, tapos sinusumbong na agad sila sa mga, authorized na person, katulad ng teachers, sa mga guard, kung may nakikita tayo sa labas na binubuli, ganun po, para madala po sila, tapos maiwasan na rin po yung gulo, tapos hindi na po makaka-apekto po yun sa damdamin ng binubuli. Anyone, meron pa po ba? Additional? Ayan si ate. Para po sa akin, pag sa bullying po, syempre po dapat umpisahan po natin sa sarili natin na wala naman pong mambubuli kung wala pong binubuli kung wala mambubuli. Kaya sa sarili po natin, start po natin yung change. Ayan, very well said. Ayun lang guys. So, anong section kayo? Different sa Pagitan, section 1. So, again, sa Pagitan, thank you po sa time, tsaka sa effort, at pasensya sa storm. Yan, thank you! Now, naghahanap po kami ng mga estudyante. Nakaranas na po ngayon ng bullying. At ngayon po, nandito po kami ngayon sa Signal National High School. At nagsusurvey po kami at naghahanap po kami ng mga nasabing mga nabiktima ng bullying. Isa na po dito si Miss Maria Jessica Zerlin. Miss Maria Jessica Zerlin, maaari bang kunin namin yung impormasyon tungkol sa naranasan mong bullying? About sa cyberbullying. Cyberbullying, na-experience ko siya, grade 6 pa lang ako. First attempt nun is yung grade 6 ako. Tapos, second attempt nun is second year or third year, mga ganun po. So, yun. Maaari mo bang ikwento sa amin yung mga karagdagang o yung mga buong pangyayari ba during nung pangyayari o during nung binubuli ka? Okay. Kasi nung grade 6 ako, may, di ba sa social media, Facebook, So, yun, grade 6 pa lang ako, naranasan ko na siya. So, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. So, ang nangyari noon, ang daming negative na sinasabi about sa akin, ganyan-ganyan, mga kung ano-anong salita. Tapos, nalaman yun ng sister ko, kasi nga hindi ko alam yung gagawin ko since grade 6 pa lang ako noon. Tapos, nalaman din yun ng mother ko, kaya parang ginagawa niya, parang nagalit yung mother ko, pati yung father ko. Kaya sabi niya, huwag na lang daw muna akong gumamit ng Facebook, ganyan, hanggang sa hindi muna kasi nga sobrang daming ang nagbabash. So, yun. Yung second time naman noon na may gumawa na naman ng Facebook account. Second year ata ako, third year noon. So, sabay, ayun din, ganun din. Sobrang sasakit din yung sinasabi sa akin, about sa akin. Tapos, yun, nag-create pa sila ng Facebook page, kaya yung account, para lang makapambash sa akin. So, yun, ang ginawa ko,
tinago ko yon, hindi ko yung sinabi kila ate, sa mama ko. Pero nalaman pa rin ng ate ko, kaya parang ang balik nun sa akin din kasi sinasabi nila ano ba daw ginagawa ko, bakit daw ako ginagawa ng ganun. So sa akin masakit din yun kasi alam ko sa sarili ko na wala akong tinatapakan na tao. So bakit ako kailangang maganon? Parang sa akin, masakit yun, syempre, bullying na yun eh. Hindi ko kilala kung sino yung naggaganon sa akin, tapos sinasabi nila about sa akin, puro negative, hindi naman nila ako kilala. So yun. Base sa moralidad na naranasan mo, para sa tingin mo, anong naging epekto sa yung mga pangyayari mo? Yung naging epekto nun sa akin, syempre, una, negative. Syempre, parang ang sakit nun sa akin kasi grade 6 pa lang ako noon, hindi ko pa alam yung gagawin ko kasi wala naman akong tinatapakang tao. Pero, nung mga na yun, syempre nagiging matapang na ako kasi hindi na, yung tapang na nangaaway, ganon. Kundi, nagiging malakas na yung loob ko kasi, dati na akong na ganon, so, feeling ko hindi na mabulit yun, kaya tinatapangan ko yung sarili ko. So, may pwede ka bang maibigay o ma-advise sa mga taong nabubuli? Sa mga taong nabubuli, lagi nilang tatandaan na, lagi namang, kung alam niyo sa sarili niyo na kaya niyo, huwag kayong magpapatapak sa ibang tao. Kasi, sa inyo babalik yan eh. Kasi, kapag naging mahina ka, paano na yung mga tao nasa paligid mo? At saka isa pa, paano mo mapoprotektahan yung sarili mo kung puro negativity din yung pumapasok sa isip mo. So, ang lagi lang nilang tatandaan is think positive palagi. Yun lang, maraming salamat. Hello guys, may tatanong lang kami. How do you relate morality when it comes to how do you relate morality when it comes to the social bullying? So, ganito po kasi parang, siyempre po bilang isang estudyante po, parang prone na po yung school po na at karanasan po namin sa pambubuli. Hindi na rin po kami parang isang estudyante lamang po na parang, parang exposure na po sa amin yung parang sa paligid namin na marami na po gaga nabubuli. So, sa internet man po yan o parang sa harap-harapan po. So, kung i-compare po namin yung morality when it comes to relate po namin sa bullying na so, isang tao po kasing nabubuli po, parang yung moral po niya sa kanyang pagkatao po, parang tatapakan po ng taong nabubuli po. Tama ba ako, Marie? Kasi po, parang, imbis na yung tao po na, kasi siyempre po tayong mga tao minsan, yun na lang po, yung moral na lang po natin para ipinagmamalaki po natin. Tapos kung parang tatapakan pa po na nang bubuli po sa atin, ano pa pong kahalagahan nun? So, I think po, when it comes to bullying, dapat ma-stop na agad yung bullying kasi hindi siya tama na tapak-tapak yung isang tao dahil wala silang karapatan. Kasi, as we all know, lahat ng tao may karapatan, pantay-pantay tayo. Dapat hindi tayo pupay na tapak-tapakan tayo. Yung mga tao na bubuli, kailangan nilang matutong ipagtanggol yung sarili nila. Dahil darating ang araw na kapag hindi nila kaya na harapin yung mga tao na bubuli sa kanila, lalo silang tatapak-tapakan hanggang yung moralidad nila lalong bumaba na parang wasak na wasak. Doon naman po sa mga taong nambubuli, I think kailangan nilang maliwanagan. Kasi there's no sense naman na nambubuli sila. So what's the reason? Wala namang magandang kinakalabasan. Sa kanila din, bad din yung nangyayari sa kanila because right now, yung mga taong nambubuli, sometimes nakukulong. Sometimes napapariwara na. So kailangan siguro ma-stop na agad yung bully. So that's all. So, social bullying, ito ba yung tinatawag na human action or action of human? Para po sa akin, action ng human. Kasi po, yung parang, alam na po nila na mali po yung ginagawa nila. Bakit pa po nila iaano pa po sa ibang tao para gagawin pa po nila? Kasi nga po, di ba, minsan, yung mga nambubuli rin po, may reason rin po kasi sila kung bakit po nila binubuli isang tao. Either na nakikita po nila sa binubuli po nila na mahina po yung tao na yun. O di po kaya sa parte po ng pamilya po na nambubuli, baka meron rin po siya nararanasan na iba sa pamilya niya. Kaya parang ibinabahagi po ito sa ibang tao na parang sinasabi niya, bakit ako lang?
dapat yung ibang tao rin, kailangan makaranas din na nararanasan ko. So, parang yung mga nabubuli po, dapat po talaga may bigyan po sila ng guidance po kasi sobrang prone na po talaga dito sa school ko na, sa mga iba't ibang school na hindi po nararapat na dapat pantay-pantay lang po kami mga estudyante po. Tayo mga estudyante na nararapat na kahit anong mga estado natin sa buhay, hindi tayo nakakaranas dapat ng bully. So, yung mga taong nambubuli na yun, sa akin kasi it's actionable human kasi po, it depends on the person eh. Ba't nila gagawin yun? What's the purpose? Tapos po yung mga taong nambubuli, sometimes sinabi ni Madel na problema sa pamilya, I think insecurity din eh. Sometimes yung envy that cause them to do that thing. Tapos po, sa tingin ko lang, para ma-stop it, kasi start yun sa family eh. Masabi ko lang po, dapat sa family pa lang, maging open na yung bawat isa, bawat kabataan sa kanilang pamilya. Dahil pag hindi nila open yung isang problema, nagdudulot yun lang, pagkakaroon na nila ng problema sa pag-iisip. Sometimes, nagkukos ng pambubuli. O kaya naman yung mga taong nabubuli, kaya hindi nila kaya pagtanggol yung sarili nila. Kaya dahil sa takot. Takot na baka pag nalaman ng magulang nila, baka lalo sa pagalitan, which is mali. Dapat yung mga taong nabubuli, they try na isumbong yung mga taong nabubuli. Kasi nga, para ma-stop yung mga taong nabubuli na mali ginagawa nila, dapat mabigyan sila karapatang parusa. Kasi hindi naman tama yung ginagawa nila sa mga tao. Okay, salamat. Thank